Bago tayo magsimula sa content natin, para sa ngayong araw na to mga tropa, gusto ko muna magpasalamat sa inyo sa patuloy na panonood, pag-share at pagko-comment dyan sa ating comment section. Kung meron kayong mga katanungan, i-type nyo lang dyan sa ating comment section at gagawan natin ng content para mas marami pang makapanood. Anyway, gumawa ako ng isang channel dito sa ating Facebook page. Para siyang group chat pero ako lang yung nakakapag-share dito eh. Naglalagay ako dyan ng mga invite link or nagpo-post ako ng mga pre-Canva Pro para kahit papano makakuha kayo ng mga pre-template or kung ano pa man. And kung meron ako mga latest video, ina-upload ko din dyan sa ating channels na tinatawag dito nga sa ating Facebook page. Anyway, sana mag-join kayo dito, no? Ilalagay ko na lang sa description ng video na to yung invite link para syempre updated kayo sa mga nangyayari dito sa ating Sai TV Print and Cut. So eto mga tropa yung magiging content natin para sa ngayong araw na to. May nag-comment lang dun sa video natin kung saan gumawa ako ng PVC or pet card or step by step tutorial to mga tropa. So dito sa video na to, no, pigment ink yung ginamit ko and meron din akong tutorial na gumamit tayo ng dye ink. So ibig sabihin sa paggawa ng mga PVC ID, pwedeng pigment, pwedeng dye ink ang gagamitin. So ang katanungan kasi nung tropa natin, need ba talaga na Epson 805 na printer ang gagamitin or pwedeng kahit anong printer? Sa totoo lang mga tropa, halos katanungan ko din yan nung nagsisimula ako. Halimbawa meron akong nakitang tao or nagko-content dito sa YouTube, pwede rin ba yung printer ko pang print ng mga picture, pang sticker or kung ano pa man? Compatible ba to mga tropa? Halos katanungan ko rin yan mga tropa ko nung nagsisimula ako. Kaya nga ginawa natin tong channel na to para makapag-share din tayo, no? So, ang kasagutan, sa totoo lang, pwede kahit na anong printer sa paggawa ng PVC or mga ganito na card. Kagaya ng nakikita ninyo dyan sa ating screen. So, eto halimbawa mga IDs and eto yung mga tinatawag na bag tags. Mga tropa, kung gusto nyo gumawa or matuto kung paano gumawa ng ganito, pwede nga gumamit ng pigment or pwedeng gumamit ng dye ink. Syempre sa paggamit ng dye ink, expect nyo na kukupas siya time to time or depende kung madalas siyang tamaan ng sinag ng araw. So syempre yung pigment, ganun din naman, magpipade din yan, medyo slow lang talaga yung process. Kung ano yung nakikita ninyo dito sa screen natin, ayan, ito yung tinatawag na bag tag. Sobrang dali lang netong gumawa and napakabenta neto lalong-lalo na sa mga student, mga grade school, mga ganyan or kinder and sa mga may event, halimbawa hiking or kung ano pa man yung event na a-attendan mo. Syempre, usually ang kausap mo dyan yung mga organizer. Ayan, dyan yung pwede mong pagbentahan yung mga organizer ng hiking, yung mga nagha-hike, mga tropa or kung ano pa man yung mga activities na gagawin nila. So eto, ilalagay ko na lang din sa description yung video mga tropa para matuto kayo kung paano gumawa ng mga ganitong PVC ID. So ipapakita ko din naman yung mga materials. So unang-una, pwede kayong gumamit ng Epson 121 kapag ganito yung mga printer ninyo. Agaya nga ng sinabi ko, no, kahit anong printer na meron kayo dyan or available kayo, pigment or dye ink, pwede yan. So sasamahan na rin natin ng konting price checking, no? Dahil lagi kong sinasabi sa inyo, research is the key para hindi kayo mauto ng kung sino-sino mga reseller na sobrang overpriced magbenta. So 6,000 to 5,000 Epson 121, pwede na yan. So kung medyo may budget ka, kung gusto mo medyo mas malinaw yung output, eto, Epson 1210. Print function lang yung meron siya agaya ng Epson 121. Basta kung ano yung printer na available dyan sa'yo, pwede yan sa pag-print dun sa PVC sheet. Mamaya ipapakita ko sa iyo kung ano yung pagpiprintan mga tropa, ipapaliwanag ko. And eto, no, next natin, kung mga printer mo Epson 3210, pwede rin Epson 5290 which is ayan yung printer natin, or pwede rin Canon Pixma G1010 na napakamura lang, minsan 3,000 makakabili ka niyan. Or kung yung mga printer mo HP,
pwedeng-pwede yan mga tropa, or brother printer. Pwede. Kasi nga sinabi ko, kahit na anong printer na available, pwede. So meron lang mga senaryo na nangyayari, bumabakat yung shark teeth ng mga printer. 'Di ba may mga roller marks na tinatawag, no? Pwede kayong gumamit ng print pub para mawala or malesen yung pinaka roller marks. Pero ako mga tropa, sa Epson 5290 ko, to tell you honestly, walang roller marks na nangyari. And eto yung katunayan, gumawa tayo ng PVC tutorial na gumamit tayo ng dye ink. Eto, no, PVC ID printing using dye ink. Pwede ba? So pwede kasi nga naagawa tayo, 'di ba? And itinuro ko sa inyo kung papaano nyo siya mapoprotektahan. Gagamit kayo ng photo top para hindi siya mabilis mag-fade. So medyo bibilisan na lang natin yung content natin para hindi siya humaba, and mag-ingat kayo sa mga ginagamit nyo na dye ink. Huwag kayong bibili ng mga mura. Eto yung mga Tigo 100, 120, 160, peki yung mga yan. Kahit sabihin nila na genuine, peki yan mga tropa. I-try ninyong bumili. I-try ninyo tapos panoorin nyo yung tutorial ko kung saan itinuro ko kung paano nyo aalamin kung peki yung ink na binibili ninyo. Usually, ang original na ink na dye ink 370. Etong mga Epson 003. Pero syempre, no, kung nasa printing business ka, mas maganda talaga kung meron ka ring printer na pigment ink. And mas maganda siya sa mga ganito, bag tags, PVC, or mga IDs. Kasi mas matagal siyang mag-fade. Hindi naman siya totally hindi kumukupas eh. Slow lang talaga yung process ng pag-fade kapag pigment ink. Kahit nga eco solvent, nagpe-fade din yan eh. Medyo matagal lang talaga, 'di ba? Kung ikukumpara mo sa mga ibang ink. So eto, Hansol, Kuyi, Tigo 100 yan, or kung gagamit ka pa ng mga iba kagaya ng mga Inkrite. And kung magko-convert ka ng printer, halimbawa bibili ka ng Epson, huwag mong gagamitin yung free na ink na kasama niya. Ang isasalin mo pigment ink na agad mga tropa. Eto na agad. And take note ha, take note, Epson printer lang ang pwedeng gumamit ng pigment ink na nakikita ninyo sa screen natin. Epson printer lang. Hindi pwede ang Canon, hindi pwede ang HP, hindi pwede ang Brother. Laging tatandaan yan. So, eto na yung ginagamit ko mga tropa. PET card sheet or PVC. Nasa sa inyo kung ano yung gusto nyo. Pero ang bilihin ninyo etong PET kasi mas maganda siya, mas latest. Pwede rin naman yung PVC kung ganito yung gusto nyo. Halos pares lang naman yan. Yun nga lang, medyo mas bagong technology etong PET card sheet. Medyo mas mahal nga lang siya. 1,340, ayan o. And etong PVC, 1,285. Konti lang yung agwatan mga tropa. So kung namamahalan kayo sa ganito, yung isang buong lalagyanan, kasi 50 sets yan, nagtitinda naman yan ng mga patingi-tingi. Ayan o, tig 10 sets. And dalawa yung ibibigay sa inyo dito, isang pinaka-card, and yung isa naman, dun yung pagpiprintan. Kung gusto nyong matuto mga tropa ha, panoorin nyo na lang. Mabilis ang content lang to. Ito yung ilalagay ko sa description. Pwede dye ink, pwede pigment, panoorin nyo. So, ito yung mga materials dyan. Kung halimbawa, naubusan kayo nung pinaka-pagpiprintan, nakakabili pa rin ng separate nyan, and nakakabili rin nung pinaka-card lang din mismo kung gusto nyo. Kasi alam ko naman, minsan, hindi natin napaperfect yung paggawa-gawa. And mga tropa, may mga nakalagay dito na ready-made na or naka-precut na. Babasahin ninyo kung yung binibili ninyo na naka-precut, kung ready to print. Kasi minsan, kapag ka ang printer mo Epson 805 or Epson 8050, pwedeng mag-direct printing. Take note ha, matututunan nyo tong sinasabi ko kapag ka pinanood nyo kung papaano yung step by step. Kasi dalawa yung process ng paggawa ng mga ganito, ng mga PVC. Isang direct printing, ibig sabihin yung pinaka-card ilalagay mo na sa printer mo, piprintan na ng printer mo. And yung isa naman, piprintan mo yung pinaka-papel, tapos ididikit mo dun sa pinaka-card, tapos ilalaminate. Ayun yung mga way, mga tropa. So eto, tignan nyo na lang kung ano yung afford ninyo, pero ako I highly recommend
na bilihin na ninyo etong buo para mas makatipid kayo mga tropa. Gamit kayo ng vouchers para mas mura. Ayan, tignan nyo na lang kung saan kayong bibili na supplier dito sa online or kung meron kayong shop na pagbibilihan. Basta mag-ingat lang sa mga nagre-resell ng mga overprice. Kung ano yung mga pinapakita ako na presyo dito, ganyan lang dapat yung presyuhan para hindi kayo nauuto. So eto no, sa paggawa ng mga bag tag na tinatawag, kailangan mong bumili nitong rubber loop na tinatawag. Ayan no, napakarami na niyan, 50 pieces to 20 pieces or 25 pieces yung mabibili mo sa halagang ayan no. So pipili ka lang kung anong kulay, tapos i-roll mo lang yan dito, ipapaikot mo lang. Bag tag na yan mga tropa, pwede mong ibenta to ng kung anong presyo yung gusto mo, 'di ba? Or 100, pwede, 'di ba? Ayan, nasa sa inyo na yan mga tropa. So, bibili lang kayo nito. Pwede kayong mag-imbak niyan kasi hindi naman nasisira yan. Ito ang kinagandaan sa printing natin. No? Halos yung mga materials matagal masira and syempre, mas maigi yan na halimbawa mag-quit ka kung talagang hindi para sa iyo yung business, pwede ka pang magbenta, maibebenta mo pa yan. And syempre kailangan mo din dito netong puncher para yung pinakakanto niya ayan maayos, or bibili ka nung die cutter, yung die cutter na pang PVC, di ba? So ilalagay ko na lang din sa description mga tropa. Syempre kapag magpiprint kayo, ang lagi nyong settings dyan, pwedeng plain pero i-high ninyo mga tropa kung medyo lumalabas yung tinatawag nga na roller marks. Pero kung meron kayong mga print pub, kahit naka high siya or kahit naka Epson matte tapos standard, walang mga roller marks. Ako eto usually kong ginagamit Epson matte or standard, ganyan. Dito sa paper type, Epson matte yung ilagay ninyo diyan sa mga printer ninyo, or kung medyo nalalabuan kayo, pwede nyong pindutin yung high. Kaso minsan kapag naka Epson matte tapos high, medyo bumabakat Ayun, ganoon na lang yung gawin nyo, standard lang. Or gamit kayo ng print pub para naka plain paper lang tapos standard, taasan nyo lang yung pag-consume ng ink. So ayan mga tropa no, sana nagkaroon kayo ng idea. Inuulit ko, pwede kahit anong printer, pwede dye ink, pwede pigment ink, and eto yung mga materials sinabi ko no. Panoorin nyo na lang yung kabuuan ng content ng tutorial kung paano gumawa talaga step by step dito sa video na to kasi medyo mahaba para mas hindi na humaba yung content natin. So again, comment lang kayo dyan sa ating comment section kung meron pa kayong mga katanungan. So lagi ko sinasabi, research is the key at wag na wag magpapauto. Bye. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian, sa laro ng buhay dama.